Maraming fans ang nagtatanong kung bakit nga ba 7 hanggang 8 players lang madalas ang ginagamit ni Coach Tim sa kanyang rotation. Para sa iba, hindi to effective pero kung titingnan natin ng mas malalim, may paliwanag ang stats ng Gilas sa tanong na yan. Pag-usapan natin ang issue na yan ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kapag binuksan mo ang stats ng Gilas from 2024 qualifiers hanggang FIBA Asia Cup, klarong-klaro kung bakit sina Brownlee, Ramos, Scottie, Edu, Newsome at Fajardo ang halos mas ginamit ni Coach Tim. Sila kasi ang may pinakamataas na efficiency, pinakamagandang field goal percentage at pinaka-positive ang plus-minus. Yun nga lang sa FIBA Asia, naging kabaligtaran yan. Players like Scottie, Newsome at Junmar ay mga naging non-factor. Sa pressure-packed international play, hindi ka magsusugal sa lineup na hindi mo sure. Execution coach si Coach Tim Cone, meaning hindi siya experimental scientist kaya para sa kanya, sino ba ang bibigyan niya ng playing time? Siyempre, mga kabisado ang system, yung may spacing discipline, yung alam amang timing at triangle reads at yung consistent sa bawat possession. At tandaan natin, international games equals razor thin margin for error. 1 wrong rotation, open 3. 1 late help, and 1. So yes, pipiliin talaga niya yung pinaka-stable na 7 o 8 players sa lineup niya. It makes sense. It's pure Coach Tim Cone basketball. Pero ito na ang tunay na tanong mga idol. May masamang epekto ba to? Ang sagot ay depende. Kung araw-araw kang naglalaro ng 20 to 30 minutes sa FIBA pace, hindi ka bakal. Sina Brownlee, Ramos, ni Scottie, Edu, grabe lang yung load. Pagod na sa endgame, tapos may injury risk kaya minsan talaga bumababa ang shooting nila. And sa international play, fatigue is the silent killer, meaning nakaka-burn out sa mga players. Tapos kung bench player ka naman, tapos 3 to 5 minutes ka lang kada laro, hindi ka makakahinga, hindi ka makaka-rhythm, at minsan mawawala patiwala mo sa sarili. Ito ang danger ng sobrang sikip na rotation. Nawawala yung next man up spirit na dapat backbone ng national team. So ang tanong, may bad effect ba? Hindi agad. If short tournament, okay ang 7 to 8 rotation, no? Pero kung long window, back-to-back games, malalakas ang kalaban o may ma-injure, doon lumalabas ang danger. Kasi kapag may isang core player na bumaba ang laro o na-injure, wala tayong fully ready bench na pwedeng sumalo. Gaya ng nangyari kay Kai Sotto. Nang simula mawala sa rotation, parang bumaba ang laro ng Gilas. Puro talo. Coach Tim Cone is using 7 to 8 players dahil sila ang pinaka-reliable, pinaka-efficient at pinaka-fit sa system. Kumbaga, hindi siya risk-taker. Mas gusto niya na pulido kada possession at makakuha ng less errors kesa sa high-risk, high-reward na mga batang players. At so far, gumagana yung system niya. Pero para sa akin, kung hindi palalawakin ang rotation, haharap tayo sa long-term issues, fatigue, predictable scouting, at kawalan ng next-tier contributors. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit 7 hanggang 8 players lang ang gamit, yan ang sagot sa sistema ni CTC.